Naalarma ang Manila Police District sa reklamo ng freelance massage therapist na si Bella tungkol sa isang lalaki na gumahasa, nagnakaw at nagtali sa kanya sa isang hotel sa Maynila. Ang nangyari kay Bella, dinanas din pala ng isang masahista na si alias Lynn sa lungsod naman ng Antipolo. Ang problema, hindi matukoy ng mga otoridad ang katauhan ng suspect. Pero dahil sa tulong ng mga kuha ng CCTV sa mga hotel kung saan naganap ang krimen, nagkaroon ng lead ang mga pulis. Simula po nung dumating si Bella dito sa aming tanggapan, wala pong pagkakakilanlan sa suspect. Maliban sa ito nga daw po ay bungi, maitim at makapalang kilay. Paano matitigil ang modus operandi ng tinaguriang serial rapist ng mga massage therapist? Hanggang nitong April 30, isang lalaki ang nahuli ng Manila Police District o MPD sa isang checkpoint dahil sa traffic violation. Oh, wala kang helmet, naka-tsinelas, naka-short. Nasa Manila ka. Patingin lisensya mo. Oo. ORCR, meron ka? Sir, nakalimutan ko sa bahay. Saan mo nga yung compartment mo? Nahuli sa lalaki ang ilang pakete ng pinaniniwalaang illegal na droga. Sir, di akin yan. Nasita sa isang checkpoint na siya ay walang helmet. Sa pag-uusisa ng ating mga kapulisan, nahulihan siya ng illegal na droga. Doon, tabi ka ron. Dahil dito, inaresto siya ng mga pulis para sa kasong possession of illegal drugs. Arrestuhin niya to. Kinilala ang lalaki bilang si Cohe Ferrer, 33 years old, residente ng Tondo, Manila. Sa MPD, tila namukaan ng mga otoridad ang suspect base sa larawan na binigay sa kanila ng mga masahistang biktima ng panggagahasa. Dahil dito, ipinatawag ng MPD ang biktimang si Bella. Miss, siya ba ang gumasa sa'yo? Opo. Sige, pasok mo na yan. Ipina-identify ko po itong muli kay Bella at positibo niyang itinuro na ito nga ang taong gumawa sa kanya ng panggagahasa at pagnanakaw. Naiyak po ako nun, ma'am, kasi po parang syempre po yung trauma po sa akin. Dinusalan at ginahasa umanong isang babaeng masahista sa Maynila. Ang suspect na aresto kalaunan matapos mahulihan ng umano'y illegal na droga. Mabilis na kumalat sa balita ang pagkakahuli ni Cohe Ferrer. Ayok kang manya ka! Sinira ang buhay ko! Baboy ka talaga! Mabulong ka sana sa kulungan! Ayok ka! Natutuwa na ako nakakulong siya eh. Pero ang kasiyahang naramdaman ni Bella at Lynn, panandalian lang pala. Dahil sa kakulangan ng ebidensya sa kasong drugs, napalaya si Cohe. Ayon po sa piskal na pinagsampahan ng kaso sa kanya ay nagkulang ang mga ebidensya na isanabmit ng ating mga arresting, katulad ng ticket dun sa unang pagsita sa kanya na wala siyang helmet. Ito naman po ay hindi nangangahulugan na siya'y wala ng kaso. Pakiramdam ako na makakalabas pa siya. Kasi nalaman ko po na hindi dahil sa case ng nilalakad namin kung bakit siya nakakulong. Mapanagot pa kaya si Cohe sa mga nagawa umano niyang krimen? Isa na namang masahista ang dumulog sa Antipolo City Police Station. Ayon sa biktima na si alias Mia. Siya ba ang humahasa, sir? Oo, siya. Siya po. Hapon ng araw na yun, isang lalaki na nagngangalang Michael Angelo ang nag-book sa kanila ng masahe. Pagdating ko po dito sa room 64, pinatok ko yung pintuan ng room. Tapos binuksan naman yung client. Pagpasok ni Mia sa kwarto. Uy, sir! Ano bang ginagawa niyo? Huwag naman... Bigla niya na po akong sinugaban sa liig. Tapos yun, sumigaw po ako ng malakas. Maawa kayo, sir! Mapit ka! Eres! Pinilit ni Mia na lumaban at humingi ng tulong. Awa niyo na, sir! Wala po talaga sa akin nakarinig kasi ang lakas po ng volume ng TV.
Tapos nakatutok na sa akin yung patalim na hawak-hawak niya hanggang sa pinaupo niya po ako sa higaan. Dito na raw siya walang awang pinagsamantalahan ng suspect. Matapos maisagawa ang kahalayan, itinali rin si Mia ng suspect tulad ng ginawa sa ibang biktima. Tinali niya na po yung paa ko ng paikis, tapos yung kamay ko sa may likod. Tapos yung suot-suot ko pong damit, yung binusal niya po sa bibig ko, tapos tinalian niya po. Sobrang higit ng mga tali niya. At tulad ni Lynn at Bella, kinuha rin daw ng suspect ang mga pera, alahas at cellphone ni Mia. Doon na po niya kinuha lahat ng mga gamit ko, yung pera, yung cellphone ko, yung nakasuot sa akin na relo at saka bracelet. Kinuha niya po yun. Tapos pagkatapos po nun, nagbihis na siya. Inireport sa Antipolo City Police ang sinapit ni Mia. May natanggap ang Tactical Operation Center namin na allegedly merong biktima ng panghahalay, panggagahas at ninakawan. Napag-alaman natin sa ating mas masusing pag-imbestiga na siya po ay sangkot sa iba't ibang uri ng panggagahasa, partikular na ang mga freelance therapist na kababaihan. Samantala, sa tulong ng tracker ng cellphone ng unang biktimang na si alias Lynn, natuntun ng mga otoridad ang kinaroroonan ng suspect. Nung nalaman namin yan, gawa rin nung cellphone na ninanakaw niya sa biktima. Natatrack. Aling Tasing. Oh, okay. Magbabayad na ako sa utang ko. O yan, Aling Tasing. Wow. Ano? Kakain ka ba? Anong gusto mo? Hindi na. Una na ako. Oy, bata ka pa. Labas. Tigil! Hoy, Ferrer! Naaresto ka namin sa alang panggagahasa at pagnanakaw. Ano man yung sasabihin, maaaring gamitin pabor laban sa iyo sa anumang hukuman. Kayo may karapatang kumuha ng sarili mong tagapagtanggol na yung pinili. Kung wala nga kayaan, ito ay pagkakalob sa iyo ng pamahalaan. Naunawaan mo ba ito? Kilala siya dun sa lugar. Kaya nung makita yung picture niya, na-verify na kaagad. Nakilala na kaya na ituro sa amin. Nasa lubungan dun sa daan. Doon na hinuli. Sa istasyon ng pulis, lumuhod si Kohe habang humihingi ng tawad sa mga biktima. Sorry po talaga, ma. Parang ako ginawa po. Huwag ma. Sige po. Tingin lang po. Hindi mo mamatay ngayon? Huwag yun po. Mamatay mang parla po sa mga anak po, ma. Sana naisip mo yun! Ka ba? Hindi niya gulugin po. Patayin mo. Parang ako yun, ma. Kaya alas na kayo mo na to eh! Hindi na po, ma. Sorry po, sorry. Pero para kina Lynn, Bella at Mia, walang kapatawaran ang paulit-ulit na krimen na ginawa ni Kohe laban sa kanila. Nagpasalamat na rin po ako kasi hindi lang sa akin, sa mga ibang therapist na nagawa niyang kahayupan. At least, napaano na rin mo yung justisya para sa kanila kung di man nila nahuli noon sa mga nangyari. Ito, nahuli na rin siya. Nakikita ko motibo unang-una is parehas. Yung sexual lust niya, tapos yung intent to gain. Kasi nga, doble yung ginagawa niya eh. Nakakagain na siya ng properties and pera, actual, through online wallet. At naisasagawa pa niya yung sexual needs niya sa kanyang mga supposed to be na masahista. Iniimbestigahan din ng mga pulis kung mayroong pagkukulang ang mga hotel kung saan naganap ang krimen. Ang pananagutan nila doon is pwede silang maharap sa kasong obstruction of justice. Hindi na nagbigay ng pahayag sa Pinoy Crime Stories ang suspect na si Kohe Ferrer. Pero sa mga naunang panayam niya sa GMA Integrated News ay inamin niya ang kanyang ginawa. Tinali ko po, pero kumbaga nataranta po ako nun eh. Saan parte mo sa tinali? Sa kamay po, sa asapa. Para hindi po siya makapagwala. Yes, no, malaking nawala sa tinik namin, no? Tinik na sa lumunan. So kami nagpapasalamat na
Ngayon ay nasa kote na natin itong serial rapist na ito at least matutuldukan na natin yung pang-aabuso sa mga masahista na kababayan po natin. Panawagan ng mga otoridad sa iba pang naging biktima, lumantad at huwag matakot na magsampa ng kaso. Hanggang sa susunod na Sabado sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories. Thank you.